Pagsapit ng umaga sa loob ng bulwagan ng Zong, makikita si Zong Xiar at Zong na nakaupo sa harapan, tahimik ngunit puno ng awtoridad. Sa kanilang gitna ay nakaluhod ang isang elder na nakagapos, tila wala nang magawa sa kanyang pagkakabihag. Si Zong Lao, ang matandang puno ng galit, ay tumayo at nagsalita ng may lalim ng emosyon. Pinayagan na kitang magtayo ng sarili mong negosyo, ngunit bakit gusto mo pang agawin ang pamumuno ng pamilyang ito? Isang pamilyang nasa bingit na ng pagbagsak. Napakunot nuo ang hanggal na elder at sinagot ito ng may bahagyang paghamak, ano pa ang saysay ng pag-uusap na ito ngayon? Nagpatuloy siya, puno ng galit. Ang pamilya Zong ay minsang makapangyarihan. Dapat ko bang panoorin na tuluyang bumagsak ito sa kamay ng dalawang babae? Biglang sumigaw si Luo Chen, puno ng galit, napakalakas mo talaga. Pero sa huli, pera pa rin ang hinahabol mo, umaasa ka sa Moji para sa suporta. Nagulat ang elder sa sinabi ni Luo Chen at napayuko. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Ito'y ideya ni Moji. Sinabi niya sa akin na kidnapin si Lady upang pilitin ang pinuno ng pamilya, at sinabi niya. Mabilis na sumingit si Zong puno ng kaba at galit. Ano pa ang sinabi niya? Sumagot ang elder, nanginginig ang boses. Sinabi niya na nais niyang maangkin ang pamumuno ng pamilya at gawing alipin ang lahat. Sa narinig, biglang nagliyab ang galit ni Zong Xiar. Tumayo si Liu, puno ng puot, at lumapit sa elder. Hinawakan niya ang ulo nito at sumigaw ng malakas, nangangarap siya. Sisiguraduhin kung pararusahan siya ng matindi. Bago pa siya makakilos, pinigilan siya ni Zong Xiar. Sandali lang, hindi ito ang tamang oras. Kung kikilos ka laban sa panganay na anak ng pamilya mo, natatakot akong hindi kakayanin ng pamilya Zong ang kanilang galit. Nagtanong si Liu, puno ng inis, bakit ka lang nakikinig at wala kang ginagawa? Sumagot si Zong Xiar, kalmado ngunit puno ng determinasyon. Naniniwala ako sa puso ko na hindi magtatagal, matututo si Moji ng leksyon. Tinignan ni Zong Xiar ang nakaluhod na elder. Sa kanyang tingin ay naramdaman nito ang kawalang laban. Tumawag siya kay Keeper, na agad lumapit. Pinagmasdan ng Keeper ang elder ng may pagmamaliit. Nagsimulang magmakaawa ang elder. Ikaw, anong gagawin mo? Ngunit sumagot si Keeper, malamig ang boses. Ang misi ay nangako lang na patawarin ka at hayaang mabuhay. Ngunit ang iyong lakas, hindi na maibabalik. Biglang sinubsob ni Keeper ang ulo ng elder na ikinagulat ng lahat. Isang matinding sigaw ang narinig ng sirain ni Keeper ang cultivation ng elder. Nawalan ito ng lakas, mistulang naging gulay. Pagkatapos, binunot ni Keeper ang kanyang espada at pinutol ang mga tali ng elder. Nagtaka ang elder sa ginawa nito, ngunit habang papalayo si Keeper, lumingon siya at nagsalita ng mariin. Pinutol ko ang iyong spirit chakra. Hinding-hindi ka na magiging isang spirit master. Makalipas ang ilang oras, sa labas ng tarangkahan ng pamilya Zong, makikita ang hanggal na elder na nakaluhod, hawak pa rin ang kanyang sugat na dala ng kahihiyan. Sa itaas ng tarangkahan, tumayo si Zong Xiar, puno ng dignidad, at malamig na nagsalita. Zong Lao, mula ngayon, mamamalagi ka sa lupain ng walang kapangyarihan. Isang lugar kung saan walang puwang ang mahihina. Kasabay ng mga salitang iyon, sinera ni Zong Xiar ang tarangkahan ng sobrang lakas, na tila isang babala. Dahan-daang tumayo ang elder, masama ang tingin sa nasira tarangkahan. Napasigaw siya. Zong Xiar, maghintay ka lang. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang tumagos ang isang matulis na sandata sa kanyang katawan. Nagulat siya, napasukan ng dugo. Nanghina ang kanyang tuhod habang unti-unti siyang bumagsak. Sa likod niya, lumitaw si Liu, malamig ang ekspresyon, hawak ang kanyang sandata. Sa di kalayuan, nang salita si Luo Chen. Sinabi ni Sister Xiar na hayaan siyang mabuhay. Bakit kailangan mo pa siyang patayin? Seryosong sumagot si Liu. Ang kontinente ng spiritual na labanan ay mas malupit kaysa iniisip mo. Kung pakakawalan natin siya ngayon, tiyak na babalik siya para maghayganti. Napaisip si Luo Chen at tumanggo. May punto ka dyan. Nagpatuloy si Liu, puno ng galit. Ang maliit na pamilyang mo na iyon, paano nila nagawang insultuhan ang babaeng mahal ko?
Kahit may 10 ulo sila, puputulan ko lahat para sa galit ko. Sumagot si Luo Chen, seryoso ang tono kahit ang pinakamalakas na dragon ay hindi matalo ang ahas sa sarili nitong teritoryo. Mag-ingat ka, Liu, huwag mong kalimutan, ang ugat ng pamilya Zong ay nasa Li City pa rin. Napaangat ang kilay ni Liu at sumagot. Gusto mo bang makita na mapakasal si Zong's second sister sa pamilya mo? Mabilis na sumagot si Luo Chen. Siyempre hindi, ngunit bigla siyang natahimik, may naisip, at napatawa ng malamig. Upang maiwasan ang gulo, kailangan natin siyang mawala nang walang makapansin. Samantala, sa lugar ng pamilya mo, makikita ang 2 alagad na walang awang binubugbog ang isang lalaki. Ang kanyang katawan ay basag-basag, ngunit nagawa pa rin niyang sumigaw. Ngo Ji, napakadamot mo. Paano mo nagawang atakihin ako at sirain ang aking spirit chakra para lang kunin ang babaeng mahal ko? Lumabas mula sa isang marangyang karwahe si Mo Ji, nakaayos ng elegante at puno ng kayabangan. Ano ang sinasabi mo? Dapat ka pang magpasalamat na interesado ako sa babaeng iyon. Hinailan niya ang babae mula sa karwahe at itinulak ito pabagsak sa lupa. Matapos iyon, tumingin siya sa lalaki at mayabang na nagsabi. Hindi masama ang babaeng ito. Dahil mahal na mahal mo siya, papatawarin kita at ibabalik ko siya sa iyo. Pagkatapos, bumaling siya sa kanyang mga alagad. Umalis na tayo. Habang paalis ang karwahe, sumigaw ang lalaki, puno ng galit at paghihiganti. Duwag ka, Mo Ji. Tandaan mo ang araw na ito. Hindi magtatagal, mamamatay ka ng walang kalaban-laban. Sa kabilang banda, makikita sina Luo Chen at Liu na nakatago sa gilid ng isang eskinita. Nakasuot ng itim na balabal at takip ang kanilang mga mukha, tila nagmamasid habang hinihintay ang tamang sandali. Nagsalita si Luo Chen, malamig ang tono. Napaka-domineering ng Mo Ji na iyon. Gumagawa ng kaaway kahit saan. Ito na ang pagkakataon natin. Sumagot si Liu, matay nagniningning sa galit. Gusto mo bang sisihin ang pamilya Zhou kapag nangyari ito? Nag-isip si Luo Chen bago sumagot, ano sa tingin mo? Hindi nagtagal, dumating na ang kanilang inaabangan, si Mo Ji, nakasakay sa isang marangyang karwahe na bumabaybay sa madilim na kalsada. Sa di kalayuan, si Luo Chen ay nagpakawala ng kanyang mga baging, mabilis na umatake sa karwahe. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga alagad ni Mo Ji, dahilan upang ito'y mapilitang umikot palabas ng karwahe. Sa kanyang pagkilos, mababakas ang pag-aalala sa kanyang mukha nang maisip niya. Palihim na atake. Tumayo si Mo Ji at buong yabang na sumigaw, ang boses niya'y umalangaw sa paligid. Ako si Mo Ji, anak ng pamilya mo sa Li City. Ano ang ginawa ko sa iyo para magtago ka at umatake ng palihim? Lumabas ka at harapin mo ako. Habang sumisigaw si Mo Ji, napansin niyang ang kanyang 2 alagad, na dati nasa tabi niya, ay nakahandusay na walang malay sa labas ng karwahe. Napabuntong hininga siya, sabay sambit. Noon, walang magnanakaw sa Li City tuwing gabi. Pero ngayon, tila'y nagtatago na sila sa kadiliman upang ilihim ang kanilang pagkakakilanlan. Biglang muling umatake ang mga baging ni Luo Chen, nagbabanta sa kanyang kaligtasan. Nang makita ito ni Mo Ji, lumaki ang kanyang mga mata sa takot ngunit mabilis siyang nakaiwas. Buong galit niyang sigaw, ipakita mo ang sarili mo kung may lakas loob ka. Sa isang iglap, lumitaw mula sa kanilang taguan sina Luo Chen at Liu. Si Liu ay ngumiti ng mapanukso at malakas na sinabi. Ang bunso ng pamilya mo ay tunay na mahilig makalimot. Nagseryoso si Mo Ji at bumulong sa kanyang isipan, mga tao ni Zhu Yu. Ang bilis nilang maghayganti. Sinundan niya ito ng malakas na sigaw, ang pamilya mo at ang pamilya Zhu ay kabilang sa 5 malalaking pamilya. Hindi ba't hindi kayo magtatalikuran dahil lamang sa isang babae? Sa ngiti ni Liu, pabiro niyang sinabi. Ano, ikaw o ako? Sumagot si Luo Chen, may halong malamig na intensyon. Hindi ba gusto mong hiwain siya? Ibibigay ko siya sa iyo. Sa oras na iyon, pinalabas ni Liu ang kanyang malakas na aura, isang 5 bituing spirit master. Nang makita ito ni Mo Ji, nagulat siya, hindi makapaniwala. 5 bituing spirit master, sino kayo? Sumagot si Liu na tila'y nang aasar ang lalaking papatay sa iyo.
Kasabay nito, inilabas ni Liu ang kanyang mga ice crystal, mabilis na umatake. Ngunit magaling si Moji, ginamit niya ang kanyang sibat upang harangin ang mga ito, at pagkatapos ay tumakbo siya papalayo. Hindi siya tinantana ni Liu, sumigaw pa ito habang hinahabol siya saan katatakbo. At naghanda si Liu ng ice crystal para patamaan si Moji at gamit ang kanyang sibat at mabilis naman itong napawalang bisa ni Moji at isang matamis at mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Moji bago siya muling tumakbo. Ngunit hindi siya tinantana ni Liu. Habang papalapit si Liu, biglang naglabas si Moji ng 4 na pilak na karayom na pinapalibutan ng aura. Ang kanyang mga matay kumikislap sa kumpiyansa habang wika niya ang mga pilak na karayom na ito ay sandatang espiritu, pinatibay sa loob ng 79 na araw. Pangwasak ng soul power chi. Kahit pa 5 bituing spirit master ka, hindi mo kakayanin ang lason nito. Nang makita ni Liu ang mga karayom, mabilis niyang ginamit ang kanyang ice crystal shield upang harangin ang mga ito. Ngunit sa gulat niya, biglang kinontrol ni Moji ang direksyon ng mga karayom, dahilan upang tamaan siya. Napahinto si Liu at napausal, lason na karayom. Sa pagtakbo ni Moji, sumigaw ito. Walang hiya ka, hindi mo kilala ang sarili mong lugar. Maghintay ka, itutuloy ko ang laban na ito. Agad na tinawag ni Liu si Luo Chen, nag-utos, huwag mo siyang pakawalan. Walang pag-aalinlangan, sumunod si Luo Chen, mabilis na hinabol ang nagmamadaling si Moji. Sa isang iglap, sa bilis ng kanyang galaw, tumalilis si Luo Chen, inikot ang kanyang katawan sa ere, at bumagsak ng may kasiguruhan sa harapan ni Moji. Ang biglaang tagpong ito ay nagpahinto kay Moji, tila nakulong sa harap ng hindi matitinag na presensya ni Luo Chen. Sa likod, sumigaw muli si Liu Sheng, huwag lumaban. Bilhan mo ako ng insenso ng panahon. Sumagot naman si Luo Chen ng may pagdududa, ngunit alam niyang walang oras para magtanong insenso ng panahon. Pagkarinig nito, agad na nag-cultivate si Liu Sheng. Pinagsama niya ang lason na tumama sa kanya at espiritual na enerhiya. Naramdaman niya ang lakas ng lason, at napabulong sa sarili napakalakas ng lason na ito. Pero hindi ko alam kung kakayanin ni Luo Chen na magtagal sa laban. Habang patuloy siya sa cultivation, makikita sa mukha ni Liu Sheng ang hirap. Pinagpapawisan siya ng husto, ngunit hindi siya tumigil. Sa kabilang banda, iniisip naman ni Luo Chen. Napakalaki ng pagitan ng 2 bituin at 3 bituin. Takot ako, pero kailangan kong ipaglaban ito, kahit kapalit ang aking buhay. Alam ni Luo Chen na dapat niyang pigilan si Moji hanggang sa maalis ang lason na sa katawan ni Liu Sheng. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, dama niya ang bigat ng laban. Biglang nagbilang ng tingin si Moji kay Liu Sheng na patuloy na nagtatanggal ng lason. Napabulong siya sa sarili. Mas madali nang lusutan ang 2 bituing spirit master na hadlang sa daan. Ngunit naramdaman niyang nakatingin si Luo Chen sa kanya, kaya napabuntong hininga si Moji. Sa kanyang isip, sumambulat ang isang ideya. Maliit na 2 bituing fighting spirit master, kung papalusutin mo ako, maaari kitang pagbigyan. Ngunit sumagot si Luo Chen ng walang pag-aalinlangan paano kung hindi. Sabay labas ng kanyang aura, isang enerhiyang mabigat at puno ng determinasyon. Napangisi si Moji at wika niya. Kung ganoon papatayin na lang kita. Mabilis na umatake si Moji gamit ang kanyang Spirit Stealing Spear. Ngunit sa bilis ng reaksyon ni Luo Chen, ginamit niya ang kanyang mga baging upang sanggain ang matinding atake. Tumama ang sibat, ngunit kahit na napigilan ito, ramdam ni Luo Chen ang bigat ng bawat hampas. Mabilis siyang umatras upang kumuha ng puwang. Tinitigan siya ni Moji nang may kay-abangan, tinaas ang sibat, at nagwika. Tanga ka, ako'y nasa rurok ng 3 bituing spirit realm, malapit na sa 4. Paano mo ako lalabanan? Napakalaki ng agwat natin. Hindi sumagot si Luo Chen. Sa halip, inilabas niya ang isang espiritual na armor na ibinigay ni Liu Sheng. Nagulat si Moji, napasigaw ano. Isang bata tulad mo may ganitong klase ng espiritu. Habang papasugod, sigaw ni Moji gayunman, sa harap ng aking Spirit Stealing Spear, wala kang magagawa. Ngunit sa halip na umatras, inilabas ni Luo Chen ang kanyang Spirit Vine. Ginawa niya itong sandata at buong tapang na sumagot paano ko malalaman kung hindi susubukan.
Nagbanggaan ang kanilang lakas. Ang bawat hampas ay parang kulog sa kalangitan. Ramdam ang alingawngaw ng kanilang laban sa buong paligid. Tuluyang tumama ang mabagsik na atake ni Muji, at sa kanyang kahinaan, napausal si Luo Chen, hindi. Kitang-kita ang pagkadihado niya sa sitwasyon. Agad siyang sinabihan ni Muji, ang kanyang tinig puno ng pangungutya. Hindi mo alam ang hangganan ng iyong sariling lakas, sa tingin mo ba kaya mong pigilin ako sa loob ng isang insenso ng panahon? Ngunit hindi nagpadaig si Luo Chen. Buong tapang niyang sinagot ang kalaban. Huwag mong maliitin ang aking vine. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ang kanyang ipinagmamalaking spirit vine ay bigla na lamang bumigay. Sa isang iglap, naputol ito na parang wala lang. Gulat na gulat si Luo Chen, at napasigaw siya. Ano, bakit napakadali nitong maputol? Habang bumibigat ang tensyon, biglang lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang paparating na susunod na atake ni Muji. Sa huling sandali, nagawa niyang umiwas, ngunit hindi siya nakaligtas ng tuluyan. Nadaplisan ang kanyang leeg, at halos mawalan siya ng hininga. Napausal siya, muntik na. Isang malupit na halakhak ang binitiwan ni Muji. Ang kanyang tinig ay naging tila kampana ng kamatayan. Kung ayaw mong umalis sa daan, ako na ang magpapalaya sa iyo. Bilang tugon, buong lakas niyang inihampas ang kanyang sandata kay Luo Chen. Walang awa itong tumama sa kanyang tiyan, dahilan upang mapaluan ng dugo si Luo Chen. Habang tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Luo Chen, pinunasan niya ito ng nanginginig na kamay at buong determinasyon na napausal, Cloudbreaker Armor. Ngunit sa isang iglap, nagkadurog-durog ang kanyang depensa. Gulat na gulat siya, halos hindi makapaniwala. Ano ba ito? Bakit ang lakas ng sandatang ito? Sa kabila ng sitwasyon, sinubukan niyang palakasin ang sarili at tumawag ng lakas ng loob. Sa kanyang isipan, umaalingaw ang sariling boses. Humawak ka lang. Kung kaya ko siyang pigilan pa ng kaunti, magagamot ni Liu Sheng ang lason. Ngunit bago niya maisakatuparan ang plano, nag-ambala ang kanyang pag-iisip nang makita niyang nasa harap na mismo si Muji. Ang sandata ng kalaban ay mabilis na bumagsak sa kanyang direksyon. Wala siyang ibang magawa kundi balutin ang kanyang kamay ng Spirit Vine para salagin ang atake. Ngunit sa sobrang lakas ng hampas ni Muji, napatilapon siya at tumama sa malaking bato. Habang pilit bumabangon si Luo Chen mula sa kanyang pagkakabagsak, muling sumugod si Muji. Ang kanyang sunod na atake ay mas mabagsik. Sa muling pagtama nito, napatilapon ulit si Luo Chen at halos mawala ng malay. Ngunit kahit hirap, pinilit niyang tumayo muli. Bigla, isang mahiwagang tinig ang narinig niya sa kanyang isipan. Ang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Kung tuloy-tuloy ito, mamamatay ka. Nagulat si Luo Chen at agad nagtanong, sino ang nagsasalita? Sa kanyang likod, isang figure ang biglang lumitaw, kawangis niya mismo. Tahimik itong nakatitig sa kanya at sumagot, ako si Luo Chen. Sa isang iglap, hinawakan ng figure ang kanyang mukha, at tuluyang napatigil si Luo Chen. Hindi siya makagalaw, animoy naging estatwa. Nang makita ito ni Muji, napangisi siya at buong yabang na sambit. Ano, sinusuko mo na ba ang pakikibaka? Inangat niya ang kanyang sandata, at isang nakakakilabot na aura ang pumuno sa paligid. Ang kanyang boses ay nag-echo, puno ng pananakot. Ibibigay ng master na ito ang kamatayan mo. Samantala, ang mahiwagang figure sa isipan ni Luo Chen ay nagsimulang magpakilala. Luo Chen, bata, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Ang kanyang mga salita ay parang kidlat na tumama sa isipan ni Luo Chen. Subalit nanatili pa rin itong nakatayo sa kanyang lugar, walang reaksyon. Ang mga mata nito ay nagmistulang blanko, tila wala na siyang kontrol sa sarili. Sa di kalayuan, si Liu Sheng ay nagulat sa nasasaksihan. Kinabahan siya at napabulalas, hindi ito maganda. Nang makita niyang papalapit na ang atake ni Muji, sumigaw siya, bobo. Ano ang ginagawa mo? Umiwas ka na. Ngunit nanatili si Luo Chen sa kanyang kinatatayuan. Ang tawa ni Muji ay nag-uumapo sa kasamaan, habang patuloy niyang nilalapitan ang walang kalaban-labang si Luo Chen. Napuno ng galit si Liu Sheng at nagsimulang magpalabas ng kanyang sariling aura. Tumitindi ang kanyang determinasyon habang sinisigaw niya. Kung mamatay siya, lulunurin ko ang buong pamilya mo sa kanyang dugo. Ngunit sinagot ito ni Muji ng malamig na pagtawa,
ang malaking pamilya mo ay may 6 na bituing Spirit Master na hindi kaunti. Paano kami matatakot sa inyo? Nang marinig ito, nagpasya si Liu Sheng na ilabas ang kanyang pinakamalakas na atake upang pigilan si Mo Ji. Ngunit nang tatama na ang kanyang atake, bigla niyang binaling ito upang hindi tamaan si Luo Chen, na nananatiling wala sa sariling katinuan. Nang bumalik ang katahimikan, nakita ni Liu Sheng ang malaking pagbabago sa anyo ni Luo Chen. Ang kanyang mga mata ay naging itim, at ang paligid nito ay napuno ng kakaibang aura na tila hindi galing sa mundong ito. Ano ito? Napaawang ang bibig ni Liu Sheng habang tinititigan ang kaibigang tila kontrolado ng isang misteryosong puwersa. Si Luo Chen, sa ilalim ng kontrol ng isang kakaibang espiritu, ay dahan-daang pinaliligiran ng isang nakapanghihilakbot na enerhiya. Habang nakatingin si Mo Ji kay Luo Chen, napansin niyang nanatili pa rin itong nakatayo, hindi gumagalaw. Napawika siya. Oh, boy, mukhang gising ka na. Kaya't tatapusin ko agad ang buhay mo. Agad siyang sumugod kay Luo Chen, ngunit bago tumama ang kanyang pag-atake, biglang may isang misteryosong puwersa ang nagpalihis nito. Sa halip na tamaan si Luo Chen, ang lupa ang naapektuhan ng kanyang atake. Nagulat si Mo Ji at galit na sinabi, "Ano ito? Ang atake ko, na ipagtanggol." Lumayo siya kay Luo Chen at napansin ang kakaibang aura nito. Isang itim na ipu-ipo ang unti-unting nabuo sa kanyang ulo, habang patuloy na lumalakas ang kanyang fighting spirit devouring. Nang makita ito ni Mo Ji, nanlaki ang kanyang mata at nagtanong. At bakit parang siya pa ang nag-a-absorb? Sa gitna ng kanyang pagkataranta, biglang pumalupot sa kanyang mga paa ang mga itim na baging ni Luo Chen. Lalong nagalit si Mo Ji at sumigaw. Ano ang mga itim na bagay na ito? Nawawala ang lakas ng espiritu ko. Sa desperasyon, inihagis niya ang kanyang sandata kay Luo Chen, ngunit bago pa man ito tumama, dahan-daang itinaas ni Luo Chen ang kanyang braso. Ang kanyang fighting spirit devouring ay agad na inabsorb ang lakas ng sandata ni Mo Ji, hanggang sa naging lantang gulay na ito. Nang bumagsak ang sandata, hindi makapaniwala si Mo Ji at napasigaw. Ang spirit stealing spear ay ginawa mula sa espesyal na pig iron, pero ngayon, parang basura na lang. Galit na galit, inilabas ni Mo Ji ang kanyang buong lakas at sinabing, "Jin Aiseng ko ang espiritu ng Vajra Beast Fighting. Dugo ang aalon ng 10 milya. Papapatayin kita." Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na atake, ngunit ang itim na aura ni Luo Chen ay tila may sariling buhay at inabsorb ang atake ni Mo Ji. Hindi makapaniwala si Mo Ji at napasigaw. Ano, ang aking espiritu ng pakikipaglaban, ay sinisipsip. Habang patuloy na nauubos ang lakas ni Mo Ji, sinubukan niyang umatras, ngunit napansin niyang hinigop din ng fighting spirit devouring ang kanyang Vajra fighting spirit. Sa takot, sigaw niya. Hindi, huwag kang lumapit dito, demonyo, ikaw ang demonyo. Sa huli, naupos ang lahat ng lakas ni Mo Ji hanggang sa naging mistula siyang kalansay. Nang tuluyan itong mamatay, dahan-daang nakuha ni Luo Chen ang kontrol sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang ulo at nagtanong sa sarili. Ako ba ang gumawa nito? Hindi ko inakalang, ang ikalawa kong espiritu ng pakikipaglaban ay makakakain ng iba pang espiritu. Ang lihim na ito ay hindi pwedeng malaman ng ibang tao. Dahil sa pagod, bumagsak siya sa lupa. Agad na lumapit si Liu Sheng matapos mapansin ang nangyari at tinanong. Hoy, buhay ka pa ba? Sumagot naman si Luo Chen. Ang katawan mo ba ay malaya na sa lason? Inalalayan siya ni Liu Sheng na tumayo at sinabing, tigilan ang dakdak mo, at hindi na ito ulit babanggitin. Sa isip ni Liu Sheng, iniisip niya. Nalampasan niya ang hangganan sa sarili niyang lakas at napatay si Mo Ji. Pero bakit parang lupaypay siya kahit puno ng lakas ng espiritu ang kanyang katawan? Napabuntong hininga si Liu Sheng at sinabi, sige, lahat ng tao ay may kani-kanyang lihim. Umuwi na tayo.